What's up at welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video guys, meron tayong panibagong tutorial or update sa ating uh, 1Pi new script. So maraming nagre-request guys ng LAN base gamit yung hex. Since na may hex naman tayo guys, is ito na yung gagamitin natin. Then dito meron na akong LAN base. Then ito guys is na-flash ko na to, hindi ko na ipapakita kung paano ko to pinlash kasi marami na tayong video patungkol sa flashing ng Node MCU, mapa LAN base or wireless base pa yan. So panoorin nyo lang guys yung mga videos natin patungkol dito. Sa 1Pi new script guys is meron tayong update. So sa update natin guys is pinalitan ko yung ating user profile. Pinalitan ko yung ating user profile at naka-fix random MAC na ito kasi yung iba is nawawala yung oras nila. Yun yung mga comment nila sa akin or chat nila sa akin. Yung iba na naman is ang problema nila is pag dual access point sila is pag nilipat nila sa isang antenna, which is iba magkaiba yung antenna nila, is ang nangyayari is nawawala yung time nila sa isang antenna. So pinix natin guys, pero kailangan ko pa rin ng feedback nyo guys para maayos natin kasi natatry ko lang ito guys sa akin, pero magkakaiba kasi tayo ng mga issue. So i-chat nyo lang sa akin at sana ma-fix natin yung mga problema patungkol sa ating 1Pi new script. So ipapakita ko sa inyo guys, sundan nyo yung ating video kung paano natin i-apply. So i-redownload nyo lang guys sa lahat ng nag-avail. Then kung gusto nyo palitan yung config nyo, is kailangan nyo i-reset yung config nyo guys, mapa-half-life or hex pa yan. So dito guys, ito yung ating hex. Then ito yung ating Node MCU naka-LAN base. So yan. So itatry na natin ito guys. Sundan nyo lang ako sa ating video kung paano natin i-config. So dito sa ating PC guys, yan, dito sa ating PC is kailangan natin ng Winbox. So yung ginagamit ko ng Winbox guys is yung version 3.42. Hindi ko ginagamit yung version 4. Yan, ito. So dito is na-config na kasi ito guys. Ito ang ating Microtech. So i-reset ko muna ito guys. Yan. Yan. Sundan niyo ito guys ha, sa mga nag-avail ng 1Pi new script. So i-reset ko muna yung ating Winbox, Microtech bago tayo mag-update. Yan. So yan, open ko muna yung browser natin kasi i-download natin yung 1Pi new script natin. So punta lang kayo dito sa szone.com, which is yung ating site. Yan. Then dito sa buy and sell, may makikita kayong yan, ito siya, yung 1Pi new script, easy config. Yan. So download ko lang guys yung ating easy script. Yan. So habang iniintay natin yung ating Winbox, so yan, okay na, na-reset na natin guys. So yan, pag na-reset na guys, dapat ganito 00 yung IP nya. Then yan, connect tayo. So maglalagay lang ako dito ng password na 1 kasi yan yung usually ginagamit ko sa tutorial. Ang ginagamit kong password is 1. So yan. So login tayo ulit. Yan, 1 na yung ating password. Check natin kung download na. Yan, na-download na. Ito na siya. So
Pag na-download yan guys, i-extract nyo lang, tapos ito yung makikita nyo guys. Ganito. Yan. So dito, since na hex yung gamit natin, hex yung gagamitin nating string. So ikakopy lang natin ito guys, yung 1PY news, 1PY hex script. Copy natin yan. Then same procedure pa rin guys. So remove ko lang ito. Yan. Yan. So since na-paste na yan, copy natin yung file name. Yan. Then new terminal tayo guys. Dito pag lumabas ito guys, press N lang. Yan, N para sa no. Yan, tulad dito. Then import natin yung file. Import file. Ang gamit ko palang OS guys is version 7.18. Yan, file. So import tayo file. Tapos paste natin yung kinopy natin. Then import. Yan. Kung mapapansin niyo sa script, file loaded and executed na. Yan. So ito yung kinopy natin guys. So delete na natin ito guys, yung hotspot dito. Yan. Pati yung script natin guys, i-delete na natin. Yan. So check natin yung interface. Kung mapapansin niyo, ganito na siya. Diba? Goods na yung ating config. So dito meron tayong gagalawin bago tayo mag-proceed sa ating Node MCU. Meron tayong gagawin. Punta lang kayo dito sa IP hotspot. So dito sa hotspot guys, may makikita kayong server profile. So ibig sabihin, ang server profile natin is ito yung makikita natin, yung 1PY profile. So ibig sabihin, ito yung gamit natin, yung 1PY profile. Ito, di ba? 1PY profile. Tapos ang HTML directory niya guys is hotspot. So ibig sabihin, etong tinutukoy na HTML directory guys is, which is ito. Pag mali ito guys, dito kasi nagkakaroon ng problema yung iba. Pag mali ito guys, yung 1PY profile, for example ganito yung nakalagay, flash. So dapat flash yung, ito nakalagay yung inyong portal. So since na since na yung directory natin is hotspot, tulad nito, so palitan natin yan ng hotspot. Hotspot. Yan, ganyan siya dapat, diba? Lumabas siya yung hotspot dito. Ngayon, pag hindi siya pag flash.hotspot yung gamit nyo, tulad nito, ganito. Kasi dito yan nagkakatalo yung iba kasi. Sabi, sir, bakit ganito yung lumalabas sa portal, hindi lumalabas yung may insert coin? Ganyan. So, ibig sabihin, pag ganun sir, mga sir, is dito sila nagkakaproblema. Yung iba, pinipaste nila dito mismo sa hotspot. Yung pala, yung HTML directory nila is naka flash.hotspot. For example, ganito, flash/hotspot. Yan, di ba? Ito na nakalagay yung HTML directory natin. Yan. So, dito guys, kayo na bahala kung anong ita-target nyo, kung gusto nyo ng hotspot or flash hotspot, or kahit ano guys, kung gusto nyo ng, for example is gusto nyo ng dito, ano yan, ito, gusto nyo ng ibang pangalan, pwede dito guys, yung kung gusto nyo ng ibang pangalan. Halimbawa ganito, gusto ko ng Sasa preprint. Yan, lalabas yan dito. So ibig sabihin, dapat yung lahat ng folder nyo is nakasasa preprint. Pero dito sa tutorial natin guys, ang gagamitin ko is yung hotspot, or yan, hotspot, flash.hotspot, since na ang gamit natin is MikroTik Hex naman, flash.hotspot. Yan. So dapat lumabas na dito, di ba? Lumabas na. Pag okay na guys, yan, napalitan nyo na ng flash.hotspot. Kahit half-light ito guys, pwede. Kayo na bahala dito sa HTML directory. Pag ganyan guys, is i-remove natin yan kasi yan yung default na portal. So since na hex yung gamit natin guys, mapapansin nyo, flash tapos hotspot yung laman, tapos yung portal na, diba?
So, ang kakopy natin guys, yung flash. Yan. Tapos, i-paste natin dito guys, may paste icon dito. Yan, diba? Dapat ganyan kasi yung HTML directory natin is naka-flash hotspot. Pero pag hindi siya, naka-hotspot lang siya, dapat hotspot lang yung i-copy nyo. For example, ganito. Ito, dito kayo magka-copy. So, yan. Nakabase yan dito guys. Then, pag okay na ito guys, nasundan nyo na, punta kayo dito ulit sa hanapin nyo yung user profile. Yan. Dito sa user profile, meron kayong makikitang default. Yan. So, dito sa default, ang address pool natin is hotspot, which is yung IP pool natin dito. Ito siya. So, naka-target siya, di ba? Then, dito, yung rate limit, dyan natin papalitan yung kung ilang Mbps yung ibibigay natin sa ating mga client. Yan, yan. For example, 5 Mbps. So, 5M/5M nyo lang. Tapos, kung mapapansin nyo dito guys, naka-share users, tapos naka-2 siya. So, ginawa ko yan guys para sa ating fixed random max. Dapat kasi yung users dito is 2. Tapos, dito, dapat i-remove natin ito. Sa akin kasi nire-remove ko itong keep alive, tapos itong idle timeout, ganyan yung ginagawa ko. Pero sa iba, hindi ko alam kung anong setup nila, pero ganyan yung ginagawa ko sa ating config. So ganyan lang guys. So kung kayo na bahala kung i-remove nyo, pwede. Kung hindi nyo i-remove, pwede rin. So yan, okay na yan. Para sa akin, ganyan yung setup ko guys. Yan, okay. Yan. So, naka-shared with user. Tapos, ito yung ating panibagong script. Diba? Yan siya. So, since na okay na yan guys, at dito pa pala guys, ganito. So, yung iba nagtatanong na bakit wala daw expiration yung or validity yung kanilang portal. Diba may nakikita tayo dito, nakikita tayong expiration. So, dahil din dito sa script na to. Sa script kasi na to guys, tinatarget din niya yung data. Mapapansin nyo dito sa ating portal, meron flash/data na folder. Ibig sabihin, dapat itatarget nyo rin ito. Halimbawa, kung nagpalit kayo ng pangalan, kasi di ba dun sa HTML directory natin, pinalitan natin ang Sasa preprint. Dapat palitan nyo rin ito, yung local hotspot folder, para mapunta yung lahat ng naka-record dito sa data folder dito sa hotspot. Same dito sa logout natin guys. Yan. So, nangyayari kasi pag mali ito, yung data natin is hindi na nahahanap yung time dito sa data folder. Kasi pag meron nang nakakonect at nakakonect sa ating client, is automatic dito nare-record sa data folder na to. Dito. Yung MAC address, yung time, dito nare-record. Pag hindi niya mare-record dito, may cause na mawawala yung time ng client. Yan. So, dapat tama rin yung user profile niya dito. Yan. Tapos, sa mga nagsasabendo na naman guys, ang gagawin nyo lang, pwede nyo i-copy ito. For example, ganito. Gawa lang kayo ng users. Yan. For example, pangalanan nyo, Sabendo 1. Tapos, i-target nyo lang yan guys. Tapos, may e-edit kayo dun sa rates. Pero, sa ibang video na lang natin talakayan yun guys. So, focus muna tayo dito sa single vendor. Yan. Pag okay na guys, ganyan na. Okay na. Na-setup na natin, nasundan nyo na. Is, ilalagay na natin yung ating Node MCU. So, ipapower ko lang yung ating Node MCU guys, para makita nyo. So, yan. Ito. Na-flash na kasi ito, hindi ko na ipapakita kung paano yung flash. So, ipapower lang natin. Yan. Tapos, kailangan natin ng internet cable or
tinatawag nilang LAN cable. So, makahanap muna ako. Ito meron tayo. Ang gagawin ko dito guys is, siyempre ilalagay natin dito sa port 2. Yan, kasi sa port 2 guys, diba dito natin ilalagay. Yan. Diyan natin ilalagay yung LAN module. Yan, kung mapapansin niyo dito guys is running. Diba? Running yung naka-indicate. Ibig sabihin nakasaksak na yan sa ating Microtech. Yan, diba? Saksak na dyan. Yan. So ngayon guys, since na LAN base yung gamit natin, is i-check natin dito. So punta lang kayo dito sa IP DHCP server. Tapos ito na siya guys, diba? Kung mapapansin nyo, Bridgeport Ether 2 Node MCU. Yan, ito na yung ating Node MCU. Na-detect na siya. So ang gagawin natin dyan guys, kasi ang IP natin na ginagamit dito sa IP binding, so di ba dito hotspot IP binding, yan 10.0.0.5, pero yung binigay ni Microtech is 10.0.0.5. So ang gagawin natin dyan guys, double click natin ito, yung mismong IP, yan, then i-copy natin guys, copy, yan. So dito ang papalitan lang natin dito guys is itong 254 ng 5, kasi 5 yung dito natin guys. Pag napalitan na yan, i-copy natin itong MAC address. Yan. So copy. Tapos yan. So kung mapapansin nyo dito guys, nag-waiting yung status na wala lahat yung nakasulat dito. So pag na-copy nyo na itong MAC address, punta na kayo dito guys sa MAC address dito, tapos i-paste natin dito yung kinapi natin MAC address. Kung mapapansin nyo, pareha sila, HCAA, same dito guys. Then, okay. Ngayon, since na waiting yung status, kasi pinalitan nga natin ng IP, ang gagawin natin guys is i-restart natin yung ating Node MCU. So dito, sa ating Node MCU guys, may makikita kayong ditong RST. So pindutin nyo lang guys. Ewan ko kung kita nyo. So pindutin nyo lang guys ito. Yan. Yan. Pag napindot niya yan, automatic magbabound na yan sa ating Node MCU, di ba? So kung mapapansin nyo, nagbound na siya. Yan. Ngayon, pag okay na yan guys, mapapasok na natin yung ating tawag dito, ating admin console sa ating portal. Di ba? Na since na wala akong antena guys, ang gagawin ko is wala kasi akong antena. Yan. Yan. Ito yung papuntang, ito yung LAN cable ng ating PC. Yan. Sa PC ko ito guys. So sa PC ko, pwede kayong maglagay dito sa port 4 or port 5. Yung port 5 kasi natin guys is naka-LAN, pero kailangan natin kasi makita yung portal kung gumagana. So ang gagawin natin guys, dito natin ilalagay sa port 4 or 3, kasi yan yung AP natin, di ba? So ilalagay ko dito sa port 4. Yan. Yung ating papuntang PC. Tapos kung mapapansin niyo dito guys, is connected siya, di ba? Connected. Yan. So test natin guys. Yan, nag-redirect siya kung mapapansin niyo. Yan, di ba? Tapos pag nag-redirect yan guys, yan, lalabas na ito. So kailangan dito, na-set up ko na kasi itong ating Node MCU, kaya okay na siya. Yan. Dito ang username at password natin is admin. Yan. Tapos pag napasok nyo ito guys, punta kayo dito sa system configuration. Yan. Ito, palitan nyo ito ng 10.0.0.1. Then yung Microtech username guys, ano ba yung Microtech username? Yung Microtech username guys is ito. Kung anong password username nyo dito, yun yung ilalagay nyo dito. Yan. Tapos yung password, since na 1 yung password ko guys, 1 din yung nilalagay ko dito. Tapos dito sa connection mode,
Yung iba, ang ginagamit is keep alive. Yung iba is on demand only when butcher generation. So kayo na bahala guys, pwede nyo i-try itong keep alive. Pwede nyo ring i-try itong demand. Pag ayaw nyo itong on demand, kasi hindi ko kasi alam kung anong connection ito. Yung keep alive siguro guys is para sa Node MCU dito. Pero sa akin, ito lang yung ginagamit ko guys, on demand. Tapos dito, admin console, kayo na bahala dyan. Tapos dito, ito ginagawa kong 10, yung constant abuse. Yan lang yung ginagalaw ko dyan. Ito, wala na akong ginagalaw dyan. Pero naka-custom board kasi ako guys. Ang set pin ng custom board ko guys is D0. Yan. D0 ba yan? D1. Yan. So, dito sa baba, wala na akong ginagalaw dyan. Dito sa baba, nag-generate ako. Dito, is pwede nyong 10 kasi ginagamit ko, pero minsan 5. Yan. So, 10 lang. Kayo na bahala dyan guys. Then, sinisave ko na guys. Yan. So, kung mapapansin nyo, ready na daw yung pin. Kumbaga, may parehas yung pin. So, ibabalik lang natin sa default. Kasi wala rin tayong coin start para matry. Yan. So, save. So, yan. Mapapansin nyo, nag-check na. Ngayon, i-check natin guys, 10.0.0.1. Yan. So, kung mapapansin nyo dito guys, lumalabas na yung portal. Nakakapag-insert tayo. Yan. So, sana may natutunan tayo dito sa ating OnePy new script. At sa mga nag-avail, maraming salamat guys. Yung iba hindi ko nare-replyan, pero busy kasi ako sa trabaho guys, kaya matumal na makaka-reply ako guys. So yan. So hanggang dito na lang guys yung ating video sa mga OnePy new script na nag-avail. Sundan nyo ito guys. Nakadepende na sa inyo kung anong diskarte nyo dito. So mag-experiment din kayo guys para at least is may other experience na hindi ko alam pero kayong nakakalam. So yun nga guys, maraming salamat at peace.